Nais ko pong tapusin itong ating pinag-aralan itong mga nakaraan on the series of the things that rob our joy of salvation. Yun po, there are things that robs the joy of our salvation. Yung kagalakan. Ano po, bago tayo siguro next Sunday ay proper na ating mission month, na ating lesson. Ayaw pong mapigil ito at tutuloy natin sa next month pa. Tatapusin ko na po ito. Ano po? Dahil ito naman po yung last lesson ng ating series na ito. On things that robs our joy of salvation. Dahil ayaw natin na tayo po ay magbimisyon or mag-aaral ng salita ng Diyos sa hayo pero wala tayong magalakan sa ating ginagawa dahil mayroong problema tayo sa ating spiritual na kalalagayan. Kaya ngayong umaga ay nais ko pong samahan niyo ako on the series on things that robs our joy, especially the joy of our salvation. Bakit po? Maraming Kristiyano na sila ay tinubos na ng Panginoon, sila po ay nakaranas na ng pagliligtas ng kanilang kaluluwa. Nung una, sila po ay masigasig, sila po ay masaya, sila ay excited sa kanilang pananampalataya, sa natagpuan nilang Panginoon, sa kanilang buhay. Excited sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, wala na. Wala nang kagalakan, wala nang kasiyahan, wala nang excitement sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya ramdam na siya ay ligtas. Hindi niya ramdam na siya ay Kristiyano. Wala siyang kaibahan sa hindi mananampalataya. At napag-aralan po natin last ating meeting ay isa po doon is our fear. And napag-aralan po natin that God did not give us the spirit of fear. Hindi po galing sa Diyos yun. At yung fear na yan, mga kapatid, isa sa naging dahilan kung bakit imbis na ma-enjoy natin yung ating kaligtasan, hindi natin na-enjoy, hindi natin nararamdaman na tayo ligtas. Napag-usapan din po natin nakaraan yung doubt, yung unbelief, yung doubt sa salita ng Diyos, yung doubt sa promise ni Lord. Napag-aralan din po natin nakaraan yung selfishness. Nagiging self-centered tayo. Sarili kasi natin ang iniisip natin at kapag hindi na-satisfy yung gusto natin, nawawala yung joy. At akala natin ay yun ang magbibigay sa atin ng kagalakan, yung mga material na bagay, yung mga bagay na hinihingi natin at in-expect natin sa buhay po natin. At ngayong umaga ay gusto kong dalhin sa inyo dito po sa Matthew chapter 18 na ating binasa po kanina in verses 21 and into verse 35 sa last verse 4. Lumapit ang isang apostol ng ating Panginoon Jesus na si Pedro. At sabi ni Pedro sa ating Panginoon, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Gusto ko pong maintindihan niyo mga kapatid kung bakit ito yung tanong ni Pedro dahil sa kostumbre po ng Jewish. Hanggang 3 lang po ang pagkakasala sa iyo, hanggang 3 mo silang pinipatawarin. 3 beses ay okay na po yun. At pag 4 pa ay no need mo na silang patawarin. So dahil sila ay apostoles ni Kristo, in-expect ni Pedro kapag 7 times ay sobra-sobra na. Till 7 times, Jesus Christ, till 7 times, sobra na po yun. 7 times. Actually, hanggang 3 times na. Since kami po ay tagasunod nyo 7 times. So, in-expect ni Pedro ay ma-impress in Jesus Christ sa suggestion ni Pedro na 7 times. Pero ang sagot ng ating Panginoon, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Kung ating mathematics po yun, 70 times 7, 490. Siguro naman ay wala naman siguro nagkasala sa inyo ng 490. Kaya siguro yung asawa mo, diba? Asawa mo, hindi mo naaabot ng 490. Hindi pa nakasala.
Bilang isang asawang lalaki, kailangan hindi ako nagkulang sa misis ko. Bakit naman? Sinasabi niya sa akin madalas, sumusobra ka na. Sobra pa siya, hindi siya talaga nagkulang. Sumusobra ka na. So, wala naman siguro magkakasala sa atin ng ganong karami. I mean, ito po ay hindi naman talaga literal na 490. Ang ibig sabihin po dito ng ating Panginoon, just an idiomatic expression or ang word doon is exaggeration, ay magpatawad ka habang nagkakasala ka. Habang humingi siya ng kapatawaran, ay magpatawad ka sa iyong kapatid. So, ang gusto kong dalhin sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, isang bagay that robs our joy is yung tinatawag na unforgiveness. Sino pinakamalungkot na tao sa buong mundo? Yung may tinatagong sama ng yung hindi marunong magpatawad. Kailanman, hindi siya magiging masaya. Amen? Yan po yung gusto natin pag-usapan ngayon, umaga. Entitled, Why Do We Have to Forgive? Why do we have to forgive? Okay? Tayo po muna ay manalangin. Gusto ko pong samahan niyo ako sa pananalangin. At ngayong umaga ay kung mayroon man tayo ganitong kalalagayan ay ayos natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na mamusap sa atin. Ano po, hindi ko alam ang kalalagayan nyo, pero alam ni Lord ang kalalagayan nyo. At alam ni Lord kung kayo po ay nag-desire na ayusin po sa Kanya, ibibigay po sa inyo ng Panginoon yan kung nanaisin nyo lamang po. So, ihanda po natin ating mga puso at isaayos po natin sa Panginoon. Hilingin niyo po, isama niyo po sa pananalangin, inyong lingkod, sa pangangaral po ng salita ng Diyos. O Ama namin Diyos sa langit na may akdanan ng mga sulat na ito na aming papag-aralan ng pangalang sulatan. Ako po'y naninitigod sa inyong paanan. Mamusap po kayo sa akin. Wala sa inyong lingkod, at sa bawat isa na maabot ang mensahe ito sa aking harapan, maging sa FB Live, Panginoon, kumilos kayo. Inyong makapangyarihang kamay, iabot niyo, Panginoon, sa bawat isa. Ang inyong kamay ay hindi maisip para hindi kaya abutin ang sino mang nais niyo pong abutin. Ang inyong mensahe, Panginoon, ngayong umaga, kumilos kayo, God, gamitin yung lingkod, tago niyo po ko sa likuran ng presensya. Ang mga salita niyo, mamutawi sa aming mga bibig o Diyos, at ang mga kalabasan sa aming pananalita ay, Panginoon, inyong supiling, O God. Kaya lamang po ang ma-magnify, kayo ba itaas, ang siya lamang ang Panginoon, maideklara ko po sa umaga ito. Gusto ko panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we want to talk about why we are mandated to forgive others. Bakit tayo inutusan ng Panginoon na magpatawad? Why do we have to forgive? Bakit kinakailangan natin na magpatawad? And this morning, there are some warnings that might show if you feel you are having hard time forgiving someone. Ano yung mga warning sign? Or ano yung mga nakikitang sintomas na ikaw ay nahihirapang magpatawad sa iba? Una po, you feel revenge. You feel revenge is the only solution. Pakiramdam mo, at sa tingin mo, ang tanging solusyon sa sitwasyon mo ngayon, naggalit, ay paghihiganti. Kinakailangan makaganti ako. Mararanasan niya ang galit ni Merwin. Ang mga salita, di ba? Hindi niya mo nakikilala. Kung ako'y kaya niyang sampalin ng isa, kaya ko siyang sampalin ng mag-asawa. Papakita ko sa kanya kung sino talaga ako. Pag gano'n ang attitude mo, ibig sabihin, that is a warning sign that you are having hard time to forgive.
yung gusto mo magiganti. May araw ka rin. Yung panahon. Gaganti ka. Ano ba po? You have thoughts of hatred toward another. Yung sabi kanila, ang palaya, yung bitter ka. Lahat na lang. Tapos, sa tuwing may, malalaman mo pag nanonood yung mga teleserye, parang ganda lang. Sige, good mo. Talaga parang gusto niya. Siya yung talaga nanonood sa pelikula kasi talagang gusto niya yung nangyayari sa, yung kalalagayan niya ngayon, gusto niya gawin talaga. Talagang bitter. Mas nakaka-relate. Diba? I mean, hindi mo masama na maging emotional tayo, but yung parang may hatred ka kung bakit nasasabi mo yan, yung mga bagay na hindi mo dapat sinasabi kasi mayroong puot sa puso mo. So, you have thoughts of hatred. Okay? Another warning sign na ikaw ay you're having hard time forgiving someone is you would not come to their aid if they need help. Oy, Mare! Yung kumari mo doon, nabalitaan ko, may sakit. Hindi ng tulong. Ay, hindi lang. Ay, hayaan mo siya. Bagay lang sa kanya yun. yung nakasama mo ng loob ay, nalaman mo na kailangan tulong, hindi mo talaga tutulungan. Isipin, that is another warning sign na talagang you are having hard time to forgive. Tapos sabihin mo sa kanya, buti na sa kanya, yung mga words mo, buti na sa kanya. Diba? Another yun, na you would not come to their aid if they needed help. And another one, any chance of reconciliation would have to be initiated by another party. O ibig sabihin, hinihintay mo pa na may iba pang mag-reconcile sa inyo. Ayaw mo mag-initiate. Ayaw mo ikaw mismo makipagbati o makipag-ayos sa kanya. Hinihintay mo na iba pang gumawa ng paraan para magkabati kayo. That is another warning sign that you are having hard time to forgive someone. So ngayon mga kapatid, baka isa ka dyan sa mga nabanggit natin pong warning sign. Kung isa ka dyan mga kapatid, para sa iyo ang mensahe na ito. Hindi po nais ng Panginoon na ikaw ay mag-stay dyan dahil yan ang maging dahilan na hindi mo maranasan yung kagalakan ng iyong kaligtasan. Yan ang nagiging hadlang para na-experience mo yung joy of your salvation, the fullness of joy of your salvation. Ang gusto ng Panginoon, maligtas ka, bigyan ka ng buhay na walang hanggan, at maranasan mo yung kagalakan ng kaligtasan na yan. Pero ito mga bagay dito, yung hatred, yung unforgiving spirit po natin, maging sanhi po para hindi mo maranasan yung kalagalakan ng kaligtasan na inalok sa iyo ng Panginoon. Jesus taught us about the need for forgiveness. And in Matthew chapter 18, Jesus tells a story about forgiveness. This kind of story is a parable. Isa po itong parable which was a story that communicated a spiritual or heavenly truth. So this morning, the question is why we are to forgive. Why we are to forgive. In verse 21, the Bible says in verse 21, mga kapatid, sabi ko dyan, tinanong ni Pedro, si Jesus Christ, at ito yung tanong ni Pedro, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him till 7 times? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ay sa Jewish custom mga kapatid, ay sa isang kasalanan, na nagawa sa kanya ng kanyang kapatid, ay hanggang 3 times lang siyang obligadong magpatawad. Pagkatapos po nun, ay tapos na.
Isang particular na kasalanan. Pero sinabi ni Pedro ay 7 times sinasabi po ni Pedro na willing ako mag-go beyond the 3 times. More than na itong inaano ko, nakaligtasan yun. So, supernatural na ito. Pero sabi ng Panginoon, no, 7 times 7. More than pa dyan, ibigay niya pagpapatawad sa iyong kapatid. So, why we are to forgive mga kapatid? Because the Lord commanded it. Bakit tayo kinakailangan magpatawad? Kasi inutos po ng ating Panginoon magpatawad ka. Amen? So, kung bakit ka magpapatawad, pagpapakita mo ng pagsunod sa Diyos. Kasi inutos ng Panginoon eh. Amen? Kung sinabi ng Diyos mo, sundin mo. Sabi ng Diyos magpatawad eh. Yun po yung unang dahilan kung bakit ka na magpatawad. Kasi inutos ng Diyos magpatawad ka. Kaya pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka sumusunod sa Diyos. Tama? You are sinning against God. Hindi ka sumusunod eh. That is sin of omission. Bagay na tama, hindi mo ginawa, that is sin. To him that knoweth to do good and doeth it not, it is sin, the Bible says. Bakit ka magpapatawad? Sinabi ng Diyos mo, magpatawad ka. That's it. Sinabi po ng Romans chapter 12, verse 19, Dearly beloved, abase not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, said the Lord. What is one of the definition of forgiveness in the scripture, mga kapatid? Definition of forgiveness in the scripture? Forgiveness is resisting revenge. Hindi ka naghihiganti. Malinaw po sa Romans chapter 12, verse 19, avenge not yourselves. Hindi ka dapat avenger. Pag-avenge not, ibig sabihin, hindi ka dapat nag-avenge. Hindi ka dapat nagre-revenge. Hindi ka dapat maghiganti. You are resisting revenge. Wala sa vocabulary mo yung paghiganti. Don't give place unto wrath. Sabi ni Lord kasi, vengeance is mine. Hayaan mo ako. Ako ang bahala. Kaya, sa tuwing ikay naghihiganti, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, wala akong tiwala sa iyo. Hindi mo ko ipagaganti, kaya ako ang hihiganti kong gagawa. Kaya mga kapatid, kung wala ng tiwala sa Diyos yun, mga kapatid. Sabi ni Lord, I will repay. Said the Lord. Another one. Forgiveness is not returning evil for evil. Forgiveness is not returning evil for evil. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 15, nakalagay, See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Sabi nga ng Bible, no? Dito rin po sa Romans chapter 12, Be not overcome with evil, but overcome evil with good. Huwag mo gantihan ang mali yung mali. Ginawa ka ng mali, gaganti mo mali rin. Hindi po tama. Hindi attitude ng isang mananampalataya yun. Malinaw po, don't return evil for evil, but good. Hirap yun. Ang hirap yun. Parang contradict sa napapanood natin teleserye at nakikita natin sa katotohanan sa buhay. Mamaya, aralan natin bakit po. Mamaya, aralin po natin yan bakit. In Proverbs chapter 24, verse 17, the Bible says, forgiveness is grieving at their calamities. Sabi po dyan sa Proverbs chapter 24, Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. Sabi sa Proverbs, mga kapatid, huwag kang masaya kapag yung kalaban mo ay bumagsak. Huwag masaya ang puso mo, magalak ang puso mo kapag yung kalaban mo ay natisod, bumagsak. Pero tayo, di ba, kadalasan tayo, siya sabi na, karma. Buti nga sa amin. Pero sabi ng Bible, wag eh. Bagay mga kapatid, hindi ko ito sinasabi sa inyo, sinasabi po ito ng Panginoon sa atin. Sinasabi ng Panginoon sa akin, sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen? Kadalasan, nature po natin tao, kapag ang may kasamaan natin ng loob ay bumagsak, nagagalat tayo.
buti nga sa kanya. Pero sabi ng Bible, rejoice not when thine enemy falleth. Let not thine heart be glad. Huwag mong hayaan ang puso mo ay magalak kapag siya ay bumabagsak. You are grieving at their calamities. Kaya nga malinaw po sa salita niyo, rejoice with them that do rejoice, weep with them that do weep. Sabi po natin, that is forgiveness. Ano ba po? In Matthew chapter 5, verse 44, sabi ng Panginoon, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Gagawin, no? Ginagamit ka na, use you, they persecute you, but sabi pa ng Panginoon, pray for them. You are praying for their welfare. Ang panalangin mo pa rin sa kanila, mapabuti siya. Diba? Lord, nawa, ingatan mo itong kaaway ko na ito. Itong gumawa sa akin itong gumamit sa akin, itong gumagawa ng kwento sa akin na hindi totoo, itong naninira sa akin, Lord. Ingatan mo siya, Lord. Diba? Sabi ng Bible, despitefully use you, persecute you, pray for them. Ipanalangin pa rin ang isang bubuti para sa kanila. Sabi po ng Panginoon, mga kapatid, ito sinasabi, sabi ng Panginoon din sa atin. Sermon ng damot, sa bibig mismo ng ating Panginoon lumabas yan. Sa bibig mismo ng ating Panginoon Jesus lumabas ang mga salitang yan. Ano pa po? In Romans chapter 12, verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kaya sabi ko nga po sa inyo nakaraan, walang Kristiyano na kung saan namimili ng makakasundo. Hindi yung vibes tayo. Sa kanya, mainit ang ulo mo sa kanya. Ayaw mo sa kanya. Hindi ba lang ganun Kristiyano? Dapat lahat vibes. Amen? Live peaceably with all men eh. Mali na tama. Live peaceably with all men. Walang grupo-grupo sa Kristiyano. Ayaw ni Lord yun, yung faction. Ayaw ni Lord yung schism. Ayaw ni Lord yung division. Division is a sign of carnality. Division is a sign of fleshly. You are being worldly. Corinthians, 1 Corinthians chapter 3. Sign po yan. Ako kay Apollos ako kay Paul, ako kay Barnabas. Kagrupo ako, mas ako, Barnabas ako. Kampi ko si Barnabas. Kapag si Barnabas ang pastor niyan, gusto ko niyan. Pag si Paul ang pastor niyan, sige, susuportahan ko yan. Hindi ganon mga kapatid. Sign of carnality kapag gano'n po tayo, being worldly, ibig sabihin na nangibabaw sa atin yung human nature natin. At ayaw ni Lord yun mga kapatid. So another one, definition of forgiveness. Forgiveness is seeking reconciliation. Seeking reconciliation. Naghahanap ka paano kayo magiging maayos. Hanapin mo paano kayo maging maayos. Paano yung makakasundo, paano yung masisettle yung problema. Forgiveness is as much an attitude as it is an act. Why we have to forgive first is the Lord commanded it. Malinaw po sa ating mga binasa kanina ngayon. Inutos ng Panginoon, magpatawad ka. Huwag kang gumanti. Okay? Huwag kang maghiganti. Huwag mong gantihan ng mali, yung gumawa sa iyo ng mali. Huwag kang masaya kapag na yung kaaway mo ay bumabagsak. Pagkus ipanalangin mo at mag-seek ka, hanapin mo paano kayo magkakasundo. That is forgiveness. And that is what the our Lord Jesus Christ commanded us to forgive. Another one, why we have to forgive, in verse 23, ng ating binasa kanila, in verse 23, therefore the kingdom of heaven is likened unto a certain king. Nagbigay na po ng isang parable ang ating Panginoon Jesus dito. Maraming, inulit ko mga kapatid, ang anong parable? Bakit po may parable? Anong purpose ng parable? Para bigyan ng emphasis.
yung tinuturo ng Diyos para mas lalo nating maintindihan yung doctrine na gustong bigyan ng emphasis ng Panginoon. Anong doctrine yon? Doktrina at teaching ng gustong ituro ng Panginoon, pagpapatawad. Kaya nagbigay siya ng parable para mas lalo nyo maintindihan. Ito po yung parable, verse 24, and when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. For as much as he had not to pay, hindi niya kayang bayarin 10,000 talents na yun. The Lord commanded him to be sold, his wife and his children and all that he had, and payment to be made. Mayroon man isang hari, mga kapatid, at kinakailangan maningil na siya ng nagkakautang sa kanya. Itong nagkakautang sa kanya ay may utang na 10,000 talents. Hindi ko na elaborate sa inyo kung magkano yun. But according sa context natin pinag-usapan, no, ibenta niya lahat ng kanyang pag-aari, pati asawa mo, pati anak niya, at lahat ng kanyang ariyan para makabayad lang sa akin. Ibig sabihin, ganun kalaki ang kanyang utang. At sabi nga dito sa verse 26, the servant therefore fell down and worshiped him, saying, Lord, have patience with me. I will pay thee all. Ibig sabihin, kaya niyang handa niyang ibenta lahat, pati asawa niya, pati anak niya, para makabayad lang. Verse 27, then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Nakaawa itong hari. Naawa itong hari. Lahat mawawala sa kanya, pati asawa, pati anak niya. Bagaman itong tao ito, sabi niya, babayaran kita. Ibig sabihin, handa niyang ibigay, handa niyang mawala yung asawa niya, anak niya, para lang makabayad. Pero sabi ni hari, hindi mo kinakalang mawala na asawa, hindi mo kinakalang mawala na anak. Papatawarin na lang kita. Sabi siya, pinakita po ng hari, ng awa itong may utang sa kanya. Sige, laya ka na. Pinapatawad na kita sa utang mo. Wala ka ng utang sa akin. Why we have to forgive? Another reason why we have to forgive, because God has forgiven us. Ba't kaya magpatawad? Ba't kinakailangan mo gumanti? Bakit hindi mo kinakailangan gumanti sa gumawa sa'yo ng mali? Kasi hindi ka ginantihan ni Lord sa tuwing nagkakamali ka. Tama? Listen. Kung gagantihan ka ni Lord sa lahat ng pagkakamali mo, buhay ka pa ngayon? Because His mercies fail not. Kung hindi sa habag ng Diyos, we are already consumed. Patay na tayo. Kung susulitin ng Diyos, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng pagkakamali natin sa Kanya, may makakatayo sa Panginoon. Lord, ako Lord, wala akong kasalanan sa iyo. Mga kapatid, if thou, Lord, should mark iniquities, who shall stand? Psalms 130. Kung si Lord natin naglilista ng lahat ng pagkakamali natin, may makakatayo ba kay Lord? Na Lord, ako Lord, wala kang may lilista sa akin. Naranasan niyo po yun sa school na ang trabaho mo, tagalista ng maingay pag wala si teacher. Sinakaranas na. Okay, Daniel, ano na ko, pinapatawag na ko doon sa office, ikaw din yung tagalista ka ng mga maingay. Sige. Huwag kayong mag-ingay. Susunod ko kayo. Binamahal sila nila. Di ba, kaya pagdating ng teacher, ito si Behave. Si Kuya Alvin natin ang Behave. Teacher, wala pangalan ko niya, Behave ako eh. Wala, barkada niya lang si Daniel. Binibigyan niya ng snacks. Daniel, bibigyan tayo yung snacks ko nito, huwag mo lang ako i-stack. Yun, may hulugan system, under the table system. Pero si Lord, hindi mo piningi under the table. Amen? Kung si Lord ay maglilista ng kasalanan natin, mga kapatid, may makakatayo pa sa Panginoon, Lord, ako walang kasalanan. Meron ba? Wala. Kaya kung si Lord, gagantihan niya tayo sa lahat ng pagkakamali natin, mga kapatid, yari tayo. Bakit hindi ka gaganti sa lahat na nagkakasala sa iyo? Kasi si Lord hindi gumanti sa iyo, kasi pinatawad ka ni Lord. Amen? Yeah.
Bakit hindi mo dapat balikan ng masama yung gumagawa sa'yo ng masama? You will not return evil for evil. Kasi hindi ka rin kinatell ng mali. Yung mali mo, Daniel kinutusan mo si Alvin kukutusan din kita. Uy, yari ka, Brad. Ilang kutos na yan na naamutan mo siguro ngayon. No? Lahat ng ginawa mo sa kapwa mo, gawin din sa'yo ni Lord. Bakit mga kapatid? Bakit hindi mo gagawa ng masama yung kapwa mo? Mabalikan ng masama yung ginawa sa'yo ng kapwa mo? Kasi hindi ginagawa sa'yo ni Lord yun. Pinatawad ka ni Lord. Bakit hindi ka dapat mag-grieve? Bakit hindi ka dapat masaya kapag yung kaaway mo ay bumabagsak? So, sino hindi? Nalulungkot niya pag nakikita ka niya na, diba? Nalulungkot niya ang Diyos natin kapag nakikita ka niya na hindi ka magandang panalagayan. Bakit ka kinakailangan patawad sa kapwa mo? Bakit kinakailangan ipanalangin mo yung kapwa mo? Yung maging kaaway mo, bakit di pa panalangin mo? Kasi ang ating Panginoon nanalangin para sa iyo. He is our advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He prays for you. Kanya mga kapatid, bakit ka kinakailangan magpatawad sa kapwa mo? Kasi ganun ang Diyos sa iyo. Kasi pinatawad mo. Ito po ang gustong sabihin ng Panginoon sa magitan ng kanyang parable. Yung hari, pinatawad niya. The servant owed a tremendous debt. And we see that the servant was in impossible situation, mga kapatid. Kagaya po natin, tayo pong lahat ay may matinding utang po sa Diyos. At tayo pong lahat ay mayroong imposibleng kalalagayan. Hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo sa Panginoon. Kahit anong gawin mo, mga kapatid, nagkasala ka na. For the wages of sin is death. Para mabayaran mo yan, kinakailangan mabulit ka sa apoy ng impyerno. Pero ayaw ng Diyos na maranasan mo yan. The Lord is not willing that any should perish. Our God is not willing that any should perish. Ang nais po ng ating Diyos, makasumpong ka ng kaligtasan. Ganyan ka kamahal ng Diyos. We owe a debt to God that we could not possibly pay back. Hindi natin kayang bayaran. So, why we should forgive? Because we are guilty of the same sin against God. Because we are guilty of the same sin against God, but God forgive us. So, you must forgive others. Kagaya ng Diyos, ganoon din po yung pagkakasala natin sa Kanya. Impossible. It is not possible for us to pay back. Pero pinatawad kayo ng Diyos. Kaya patawarin mo rin. Magpatawad ka rin sa kaaway. Ephesians chapter 4, verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Ano po nakalagay dyan? Pakibasa ng sabay-sabay. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Pag sinabing even, just like as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Tandaan mo, kapatid, may salitang for Christ's sake, ha? Hindi po sinabi niya, even as God hath forgiven you. Kasi pwede mo sabihin, kaya ka pinorgive, dahil worthy ka ng forgiveness, eh. Bakit ka na-forgive? Because of Christ. Because of what our Lord Jesus Christ hath done for us on the cross of Calvary. And that is the propitiation, 1 John chapter 2, nakalagay dyan. Ang ginawa po ni Kristo, yun po naging propitiation, nagbigay ng satisfaction sa ating Ama para ikay patawarin. Kung titingnan ni Lord ang sarili mo, maghanap sa Lord ng area sa buhay mo para mapatawad ka, wala siyang makita para patawarin ka. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, propitiation, yung po ng salitang propitiation sa 1 John chapter 2. Nalugod ang Diyos. Kaya napawalang sala ka. Napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ephesians chapter 4, verse 13. Colossians chapter 3, verse 13. Pakibasa natin ang sabay-sabay sa inyong mga Biblia o mayroon tayo dito naka-post po. Colossians chapter 3, verse 13. Pakibasa po na sabay-sabay. Begin. Forbearing one another and
forgiving. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, also do you. Malinaw po sa salita ng Diyos. Why we have to forgive? Because God has forgiven us. Kasi pinatawad ka ng Diyos. Kaya you must forgive one another. You must forbear one another. Because even as Christ forgave you, so also do you. Our mandate to forgive others has its root in God forgiving us first. Bakit ka magpapatawad? Kasi ikaw mismo ay pinatawad ng Diyos. Another reason why we have to forgive. In 8 ng ating text, ito po nakalagay. So, unang dahilan, kung bakit ka magpatawad, kasi kinuman ni Lord. Pangalawang dahilan, kasi si Lord mismo nagpatawad sa atin. Padating po dito, pinakita ng hari, pinatawad niya itong may utang sa kanya na para mabayaran lang, kinakailangang ibenta lahat, pati asawa, pati anak. Sige, hindi mo na kinakailangang ibenta asawa mo at anak mo at mawala sa iyong pamilya mo. Papatawarin na kita. Huwag lang mawala sa iyan dahil mahal kita. I have compassion on you. Padating ang kasunod ng mga verse, but the same servant went out. Itong servant na ito na pinatawad ng hari, nung lumabas na siya, pinalaya na siya, napatawad na siya, the servant found one of his fellow servants. Tandaan niyo, kita niyo, fellow servant. Alam niyo, kapatid, habang binabasa ko to, yung relasyon kanina, king tsaka servant. Wala akong obligasyon sa iyo, servant. King ako eh. Hindi tayo pantay, hari ako. Servant ka lang eh. Tama? Samantalang itong servant, sa kanyang kapantay na servant, fellow servant eh. Ikaw na lupa, kapantay mo lupa rin eh. Lupa ka tao, lupa tayo eh. Kahit ano pang karir ang natapos mo, lupa ka pa rin eh. Babalik ka pa rin sa lupa eh. Tama? Tama mga kapatid? Oh, bakit hindi mo kayang patawarin kapwa mo lupa? Fellow servant. Oh, which owed him 100 pence. Kamantalang kanina, ang magandang utang niya, napakalaki, 10,000. Ito samantalang 100 lang. He laid his hands on him. Kinwelyuhan pa. Ikaw ha? Sinakalpak, took him by the throat, saying, pay me. Bayaran mo ako. Utang mo sa akin. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me. Kagaya ng sinabi ng servant na yun sa hari, ito rin sinabi niya, have patience with me. And I will pay thee all. Handa naman ako magbayad. Hindi niya sinabing hindi siya magbabayad. Handa niya magbayad. And he would not. Dahil hindi mo nababayaran hanggang ngayon, binigyan natin ng due date. Tapos na. 3 beses na kita pinatawad, sobra ka na, kulungan ka na. But went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry. Ang problema nito, may nakasaksing iba. Grabe naman yun. Pinatawad ka siya ng hari. Bakit yung kapwa niya, servant, hindi niya kayang patawarin? Kaya nagsumbong ito sa hari. And came and told unto their Lord all that was done. Ang problema dito sa servant na pinatawad, para bang nakalimutan niya na kung ano yung ginawa sa kanya ng hari. Para bang nagkaroon na siya ng amnesia. Alam mga kapatid, maraming Kristiyano nagkakaroon ng amnesia. Ano yung amnesia? Yung nakakalimutan mo. Nakakalimutan mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Diyos. Kung tayo maraming Kristiyano o maasta na para bang hindi niya alam kung ano yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Kagaya ng servant na ito, sa kanyang fellow servant. So another reason why we should forgive is to show appreciation how God forgive us. Ang putos dito mga kapatid, taking God's forgiveness to us lightly
will result in us taking lightly the need to forgive others. Sa tingin nyo, bakit ganon ang asta nung servant na ito na pinatawad ng hari? Ito yung asta niya sa kanyang kapwa servant. Sinasabi niya, actually, hindi ko naman kailangan ng pagpapatawad ng hari. Babayaran ko siya. Babayaran ko siya. Kaya wala akong utang sa kanya. Kaya may karapatan pa rin ako maningil sa iba. He is taking God's forgiveness lightly. Ang katotohanan niyan, hindi mo talaga naintindihan yung kalalagayan mo sa harap ng Diyos, kung paano ka pinatawad ng Diyos, kung bakit ka pinatawad ng Diyos. Ini-expect mo sa sarili mo na, Lord, mabuti naman ako eh. Hindi naman ako kagaya ng iba. Mabuti naman ako kagaya ng Pariseo. Ang tingin ng Pariseo nito si Simon, mas mabuti siya kasi sa harlot na yon, sa babae, na umiiyak sa paanan ni Jesus. We are taking God's forgiveness lightly. Pero sa harap ng Diyos, yung ginawa niyang pagpapatawad sa iyo ay matindi. Para mapatawad ka, kinakailangang isakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Alam ba kung bakit ka napatawad? Baka hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga sa akin yung pagpapatawad ko sa iyo. Para mapatawad kita, kapalit nun anak ko. Yung bugtong kong anak. Tapos ganyan mo lang babaliwalain yung pagpapatawad na ibinigay ko sa iyo. We are taking God's forgiveness lightly. We don't show appreciation how God forgive us. So why we have to forgive? Parang pinapakita mo sa Panginoon, Lord, ganito ko kasama, ganito ka kalayo sa iyo, ganito ka kadumi sa harap mo, ganito ka karumal-dumal sa inyong harapan. Abomination, karumal-dumal eh. Pero pinatawad mo ako, Lord. Sino ako para hindi magpatawad sa kapwa ko? Amen? Sino ako para hindi magpatawad sa kapwa ko? Hanggat hindi mo nakikita yung kalalagayan mo sa harap ng Diyos, mga kapatid, kung sino ka, kung gaano ka kalayo sa harap ng Panginoon, kung gaano mo nasaktan ang Diyos mo, hindi mo kayang magpatawad sa kapwa mo. Gawin natin sa kapwa natin kung ano yung ginawa sa atin ng ating Diyos. Pinatawad tayo, although hindi tayo karapat-dapat ng pagpapatawad, kaya magpatawad dito sa kapwa natin. Forgiving others is a distinguishing mark that you really belong to Christ. Yan ang isang patunay na ikaw ay totoong na kay Kristo. Matthew chapter 6 verse 14. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Patunay lang ito, mga kapatid, kung bakit hindi mo kayang magpatawad. Una-una, baka hindi ka pa nakaranas ng kapatawaran. Hindi mo pa naintindihan yung kapatawarang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo talaga naintindihan yung pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Patunay lang na ikaw mismo hindi ka pa nakaranas ng kapatawaran. You are still on your sin. You are still on your sin. Let us not forget that God forgiving us through Christ on the cross is the only ground we have to stand. By the way, what forgiveness is not? Forgiveness is not the absence of anger. Hindi porket nagalit ka ay hindi na pagpapatawad yun. Ang galit ay natural na emosyon yan. Pero let not your anger go down upon your wrath. Let not the sun go down upon your wrath. Sorry. Hindi po masama na magalit. Emotional tayong tao. Tama? Pero wag mong hayaan yung galit na yan ay maging kasalanan. Ibig sabihin, paano ito nagiging kasalanan?
pinatagal mo ito. Hinayaan mong mamuo sa puso mo, mamuo sa buhay mo, na pwedeng mauwi sa iba pang kasalanan. Forgiveness is not the absence of wrath. Forgiveness is not the absence of consequence. Hindi porket nagpatawad ka, halimbawa si Kuya Daniel. Daniel, pinapatawad na kita. Ha? Ginawa ni Daniel kasi ay sinaksak niya ako. Sinaksak niya ako. So dahil sinaksak niya ako, humingi siya, sorry po. Lasing lang kasi ako noon eh. Pastor, niyaya lang talaga ako ni Alvin. Nalasing ako, Pastor. Nasaksak ko kayo, Pastor. Papatawarin ko siya. Pero forgiveness is not the absence of consequence. Hindi porkit pinatawad na kita, hindi ka na makukulong. Ay, makukulong ka pa rin. Dahil may batas na nagkasala ka sa batas. Kaya niya mga kapatid, hindi porkit nag-forgive ka na ay wala ng consequence. May consequence pa rin. Pero nagpatawad ka. Kasi forgiveness ay sa'yo yun eh. Part mo yun eh. Part mo yun sa sarili mo na may bibigay mo sa kapwa mo. Kanya? And forgiveness is not the absence of trust. Iba po yung forgiveness, iba yung trust. Halimbawa lang, si Kuya Daniel ay nagnakaw sa akin ng 1,000,000. Halimbawa lang ha. Pastor, patawarin niyo na po ko, hindi na po ko magnanakaw. Kaya lang po nagnakaw kasi nagipit ako sa sugal. Nagbibingo ako at medyo ginipit. Puro talo. Kaya na-type na ako na magnakaw sa inyo. Diba? Hindi porkit pinatawad kita, Brad, ay magtitiwala na ako sa iyo. At hindi porkit naman nagtitiwala ako sa iyo, hindi na kita pinatawad. Kanya mga kapatid, ang point, ibig sabihin, although pinatawad kita, pero aware na ako sa iyo. Baka, di ba? Ganun pa rin yung, temptation mo, di ba? Diba? Hindi porkit na pinatawad na kita. Sige Brad, ito itong mga pera ko ha. Ikaw na bahala diyan ha. Kasi pinatawad naman kita eh. May tiwala ako sa iyo. Iba po 'yun, may ibang usapan. Kaya niyo mga kapatid, hindi porkit pinatawad ginamit mo ako at siniraan mo ako at kung ano naman pinagagawa mong paninira puri at pagsisinungaling sa akin ay dahil pinatawad na kita ay magtitiwala na ako sa iyo. Iba po yung pagpapatawad, iba yung pagtitiwala. Pwede ka magpatawad pero aware ka pa rin. Nakahanda ka pa rin. Na baka sakaling ulitin niya yun. Pero nagpatawad ka na. Kaya niya mga kapatid, inalis mo na yung galit sa puso mo. Hindi ka na bitter sa kanya. Hindi ka na nagpaplanong gantihan siya. Alam mo? Bagkus pinapanalangin mo pa siya. Kaya niya mga kapatid, iba yung pagpapatawad, iba yung trust. Kaya niya po. Kaya niya po. So, how? Ngayon naman tanong, how do we forgive? How do we forgive? In verse 35. Ito po yung last natin. Verse 35. How do we forgive? Pakibasa natin. Verse 35. So likewise, sabay-sabay. So likewise shall my Father do also unto you. If ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Ano yung conclusion ni Jesus Christ dito? How do we forgive? Let us forgive from our hearts. Mula sa puso. Huwag mula sa isip. Minsan mga kapatid, nagtatalo yung isip eh. Lalo na pag naalala mo yung ginawa sa'yo. Doon nagsisimula. Pag naalala ko, tapos na bumalik pa sa memory ko. Lalo na ngayon, ngayon mayroon pang nauso yung Facebook na memory. No, last year, ito yung nagiging bitter ka na naman. So, huwag ka magpatawad sa isip. Kasi diyan pinanggagalingan ng puot yung isip eh. So, not from your heart, and not from your mind, from your heart. Amen? From your heart. Not with your mind. Where you suppress the hurt or with emotions, but from
your heart. Ang pagpapatawad, mga kapatid, ay mula sa puso. Amen? Kasi with all God's heart, pinatawad tayo ng Diyos. Why we should forgive? Because God commanded us. Amen? Why we should forgive? Because God Himself forgiven us. Amen? And why we should forgive? To show our appreciation. How God forgive us. Pagpapakita natin, Lord, na-appreciate ko yung ginawa mo sa akin. Kaya ito, gagawin ko sa kapwa ko kasi alam ko, ako ay lugmok na makasalanan pero pinatawad mo pa rin ako. Yung po yun, kaya ka nagpapatawad sa kapwa mo. In conclusion, alam ko po marami pong dumaranas sa atin ng personal na verdicts, but the Bible says, though the pain is deep, we forgive. Kahit mabigat, masakit sa damdamin, mga kapatid, magpapatawad tayo. Amen? Though the pain is deep, we forgive. Though you may do this again, I forgive. How many times? Until 7 times? No. Until 70 times 7. Though I have cried 1,000,000 tears, ilang beses na ako nasaktan, magpapatawad pa rin ako. Amen? Magpapatawad pa rin. Kasi yan ka. Pinatawad ka ng Diyos. Kaya magpapatawad ka. Though the world says, you have every right to hate, may karapatan ka magalit. Yes, may karapatan tayong magalit. Kung maghahanap tayo ng karapatan para magalit, mayroon tayong makikita dahilan para magalit. Pero pipiliin nating magpatawad. Amen? We forgive. Pipiliin natin ang magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa kapwa mo. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo. Pabor yan na ginagawa mo sa sarili mo. Pabor na ginagawa mo yan para sa sarili mo. At pagpapakita yan na ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. Ang pagpapatawad ay pagpapatunay na ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Because we may have the right to hate, mga kapatid, pipiliin natin na magpatawad. Hindi tayo binigyan ng karapatan ng Diyos na magalit. Ang binigay sa atin ng karapatan ng Diyos ay magpatawad. Mayroong kalayaan sa pagpapatawad. Pero mayroong pagkakulong. At mayroong kalungkutan sa galit. Maraming Kristiyano, mga kapatid, ulit ko, maraming Kristiyano sila pero hindi nila dama ang tunay na kagalakan ng pagiging Kristiyano because of unforgiving spirit. Nawa ngayong umaga ay nakita po natin ang mahalagang bagay na ito. Tayo po ay matutong magpatawad kasi inutos ng Panginoon. Kasi ang Diyos mismo natin ay nagpatawad sa atin.